Diniwang ngayon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ang kanilang golden anniversary. Kilala ang simbahan sa mga taong umano'y napagaling nila sa sakit gamit ang pananampalataya. At live mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, gaano na karami ang tao dyan? Iki, sa sobrang dami ng tao ay medyo wala ng signal sa lugar. Kaya dito muna tayo pumwesto sa pinaka-backstage ng grandstand. Pero pag umakyat kayo dyan sa entablado, makikita nyo na puno ang grandstand ng awit, pag-indat, panalangin at patotoo ng mga miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry o JMCIM. Ngayon ay kanilang Golden Jubilee of 50th Anniversary. Kaya naman, kaliwat kanan, ang mga naka-uniformeng miyembro ng kapatiran, brethren nga, ang tawag nila sa isa't isa, no? Kaya naman, puti at asul, ang dalawang kulay na namamayagpag sa lugar. Mapabata, umatanda, single o may asawa, kumakanta rito ng awit papuri. Paraan nila ito ng kanilang panalangin at pagbibigay puri kay Jesus. May ilan din silang mga kapatid na nagbigay ng testimonya. Yun nga yung patotoo sa kung paano nabago ang kanilang buhay dahil sa pananampalataya. Alam nyo, 1975, nang itayo ni Evangelist Pastor Guilty Estrada Almeda ang JMCIM at dumami ang kanilang mga miyembro dahil sa mga taong nagsasabing napagaling sila mula sa karamdaman. Nakilala rin si Almeda noong taong 2000 nang umakyat siya kasama kanyang mga prayer warriors sa Talipaw Peace Mission sa Sulu. No, 3 buwan sila nga nagpalagan ng pananampalataya roon habang bihag ng grupong Apusaya. Napalaya rin sila pagkatapos noon. Umaro ng Pasko, Oktubre nung nakaraang taon at ngayon mga anak na niya, kabilang si Sister Ana Almeda Smith na nakausap namin kanina, ang nagtutuloy sa misyon ng simbahan. Nasabi nga niya kanina, and I quote, in 2025 after COVID, I believe people are looking for peace. They're looking for hope. Hindi raw magkakaroon sa isayang mundo kung hindi kilala ng mga tao si Jesus. Kaya ito ang ginagawa o ito ang diwa ng kanilang pagdiriwang ngayong hapon dito sa Quirino Grandstand. Nakakita tayo ng ilang mga tao na napagaling daw ng simbahan. Tulad ng isang senior citizen galing Binondo, Maynila, tumayo siya sa kanyang wheelchair 1 year after siyang magkaroon ng crack sa kanyang tagiliran dahil nadulas daw siya sa kalye. So kanina nakita natin siyang tumayo mula sa wheelchair na kanyang kinauupuan. At ganyan ang magiging takbo ng programa buong araw. Magkakaroon mga pag-awit, mga testimonya, patotoo hanggang 11 p.m. ang programang yan. Kaya sarado ang Independence o bahagi ng Independence Road, road northbound at southbound mula Katigbak at Calao. So yan po abiso natin para sa mga motorista. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa.